Labis na nasaktan itong si Princess sa natuklasan na hindi niya totoong mga magulang itong si tatay niya Dado at nanay niya Lope at pinagkaitan siya ng karapatan na malaman ang totoo. Kaya umiiyak na umalis si Princess at balak sundan pa sana ito ni tatay niya Dado. Pero hindi ito makatayo dahil sa labis na panginginig. Minasama naman ni Dado ang ginawang pagsisinungaling ni Lailani na dapat sinabi na kay Princess ang totoo kung sino talaga ang tunay niyang ina, pero ayon kay Lailani ay ginawa niya lamang kung ano ang akala niyang tama na para hindi na lalong lumayo si Princess sa kay Mang Dado. Samantala iyak ng iyak si Princess nang lumabas ng bahay at niyakap agad si Onse na naghintay sa labas. Sinabi ni Princess ang natuklasan na hindi siya tunay na anak ni Mang Dado at wala siyang pamilya. Dinala ni Onse si Princess sa kanilang bahay para kahit paano ay makapahinga. Nakalalabas lamang ito sa hospital at nandyan ang kanyang mamo na makausap ni Princess at makapagbigay payo. Dumating naman itong si Dado at saka si Lailani, pero ayon sa kay mamo ay tulog itong si Princess. Sinisisi ni Dado ang kanyang sarili dahil sa pagsisinungaling ay labis na nasaktan itong si Princess at ibinilin na sa bahay na lamang niya aantayin si Princess sa pag-uwi nito at mahal na mahal niya umano itong si Princess. Umiiyak naman si Princess na lihim na nakikinig sa pinag-uusapan ng tatlo, habang si Libby naman ay ayaw kausapin si Charlene at Raymond, pero pilit na kinakausap ito ni Charlene na humihingi ng kapatawaran sa kay Libby. At ayon sa kay Charlene, handa niyang gawin ang lahat para mapatawad lamang siya ng kanyang anak. Sa narinig ni Libby ay pinapatanggal si Princess sa trabaho. Walang nagawa si Charlene kundi nag-message sa kay Princess dahil kailangan nilang mag-usap. Sa pagharap ni Charlene at Princess, kinabukasan ay sinabi na ni Charlene na kailangan tanggalin niya na sa trabaho itong si Princess para sa ikakatahimik nila Libby. Nagyakapan ang dalawa at iyon ang tagpo na naabutan ni Libby kaya kinaladkad si Princess palabas ng shop. Hindi nagustuhan ni Charlene ang ginawa ni Libby kaya niya ito sinaway itong kanyang anak. Hindi na naman matanggap ni Libby dahil kinakampihan naman umano ni Charlene itong si Princess kaya umiiyak si Libby na pumunta sa bahay nila mami niya Di. Samantala sa bahay nila ni Divina ay stress na siya dahil hindi siya nasagot ni Libby ang kanyang mga tawag dahil natatakot si Divina na baka magsumbong itong si Libby at makukulong siya ulit. Pero dumating itong si Libby na umiiyak at nagsusumpong sa pagkampi naman umano ni Charlene dito sa kay Princess. At hinahamon si mami niya Di na sabihin na ang katotohanan kay Charlene na siya ang tunay na anak ni Divina. Tumawag naman si Charlene kay Libby at ito na ang tamang pagkakataon umano na sabihin ang totoo. Pero hindi pumayag itong si Divina dahil makukulong siya ulit. Kaya nang balak na sabihin ni Libby ang sekreto nila ay pinigilan ito ni Divina at inagaw ang telepono. Inaakusahan ni Libby si Divina na hindi nagsasabi ng katotohanan. Kaya hinila ni Divina itong si Libby para mapakita sa kay Libby ang katotohanan. Malalaman na ni Libby ang katotohanan na si Divina ang totoo niyang ina, pero itong si Princess ay pinagkaitan pa rin ng katotohanan. Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.